Magandang hapon sa ating lahat. Tayo po muna ay dumako sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit muli sa inyo at humingi ng tulong. Dalangin namin, bigyan niyo kami ng lakas at ng alertness ng aming mga isipan. At alam namin, niloob mo na mabitawan o mapakawalan ang inyong salita dito ng may kapangyarihan at ito ay may kakayanan na kumilos sa bawat isa sa amin. Kaya dalangin namin na kayo po ang kumilos po sa amin at isustain mo ang bawat isa. Dalangin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Nice ko na dumako tayo directly doon sa ating text. Medyo mahaba yung ating text kaya diretso po tayo. Doon po sa Acts chapter 5 verses 17 to 34. But the high priest rose up, and all who were with him, that is the party of the Sadducees, and filled with jealousy, they arrested the apostles and put them into public prison. But during the night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out, and said, Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life. And when they heard this, they entered the temple at daybreak and began to teach. Now, when the high priest came, those who were with him, they called together the council, all the senate of the people of Israel, and sent to the prison to have them brought. But when the officers came, they did not find them in the prison. So they returned and reported, We found the prison securely locked and the guards standing at the doors. But when we opened them, we found no one inside. Now when the captain of the temple and the chief priest heard these words, they were greatly perplexed about them, wondering what this would come to. And someone came and told them, Look, the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people. Then the captain with the officers went and brought them, but not by force, for they were afraid of being stoned by the people. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priests questioned them, saying, We strictly charge you not to teach in this name. Yet here you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us. But Peter and the apostles answered, We must obey God rather than men. And God, the God of our fathers, raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as leader and savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are witnesses to these things. And so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him. When they heard this, they were enraged and wanted to kill them. But a Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the law, held in honor by all the people, stood up and gave orders to put the men outside for a little while. And he said to them, Men of Israel, take care that what you are about to do with these men. For before these days, Theudas rose up, claiming to be somebody, and a number of men, about 400, joined him. He was killed, and all who followed him were dispersed and came to nothing. After him, Judas the Galilean rose up in the days of the census and drew away some of the people after him. He too perished, and all who followed him were scattered. So in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone. For if this plan or this undertaking is of man, it will fail. But if it is of God, you will not be able to overthrow them. You might even be found opposing God. So they took his advice, and when they had called them in the called them in, they took, and when they have called in the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus, and let them go. Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. And every day in the temple and from house to house, they did not cease
teaching and preaching that the Christ is Jesus. So ito po yung pangalawang pagtatala ni Luke ng persecution na naranasan ng iglesia. We have heard yung unang persecution doon sa chapter 4. Well, ikinulong ng mga religious leaders sila Peter and John dahil doon sa kanilang pangangaral after ng kanilang pagpapagaling dito sa mga dito sa isang pulag na nandoon sa Beautiful Gate. Kaya naman inutusan nila sila na huwag nang mangaral pang muli tungkol kay Kristo kasi nainggit sila, ang dami nilang following agad. After that ay ang dami ng sa kanila, sumunod sa kanila at naniwala at nakikinig sa kanila. Pero imbes na matakot ang iglesia, ay nanalangin pa sila ng katapangan na ipangaral ang ebanghelyo after makawala or palayain sila Peter and John. Sila ay pumunta doon sa kalipunan ng mga tao at yung mga tao nanalangin ng nagkaisa at sila ay nanalangin ng buong katapangan at patuloy na maipangaral ang ebanghelyo at magpatuloy ang mga signs and wonders sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya naman after ng pangyayari doon kay Ananias and Sapphira, God have answered this prayer. Napakadami ng mga miracles na nangyari doon sa chapter 4, yung chapter 5 doon sa unang o doon sa nakaraan natin ng mga binasa doon sa ating passage. Sa sobrang dami ng tao ay hindi na lahat kayang abutin yung kamay ng mga apostol. Kaya umasa na lang sila kahit man lang yung shadow ni Peter ang dumantay or sumaklaw o mag-overshadow sa kanila, ay okay na yon. At hindi sila binigo ng Panginoon. Not superstitious, hindi sa pagiging superstitious, kundi sa kanilang pagtitiwala that yung kanilang, kumbaga, desperation nila yon na at least ay nandoon talaga yung tunay na kagalingan. Alam nila that these people are from God at sila ay mga alagad ng nabuhay muli na si Jesucristo. Lahat sila ay napagaling. Nilinaw ni Luke doon na wala sa kanila ang hindi napagaling. Kaya dahil dito ay makikita natin dito sa ating binasa, mas intensified yung persecution dito sa ating text. Hindi na sila Peter at Juan lang ang kanilang dinakip, kundi lahat na ng mga apostol kanilang kinulong. Pero hindi lang pagkakabilanggo ang inabot nila. Sila ay tinangka ng patayin. Buti na lang, may nakialam at may nagsalita na wag muna ninyong galawin kasi meron namang litmus test dyan. Meron namang tama na pagparaan dyan. Kung yan ay totoo, magpapatuloy yan. Kung hindi, matutulad lang yan doon sa dalawang mga nag-lead din, mga impostor at mga nagrebelde sa atin. Sila ay nag-disperse din yung kanilang mga followings. Buti na lang, pero dumagdag pa dito, hindi lang sila binilanggo, kundi sila ay anong tawag doon? Sila ay binugbog. Sila ay marahil ito ay yung paglalatigo. Sabi ng ilang mga theologians, ito ay yung mga stripes na katulad ng nangyari kay Jesus at kay Pablo. Mas intensified ngayon. Pero napigilan man yung pagpatay, sila naman ay binugbog at pinagbawalang wag muling mangaral sa pangalan ni Kristo. Dito na mag-escalate ang sobrang galit ng mga religious leaders at ito na yung mitya ng kanilang pagpatay unang-una sa unang martyr na si Stephen at hanggang sa pagkapatay kay Apostol Santiago. Pero sa kabila ng mas pinaigting na persecution na ito, ay hindi nagpatinag ang mga apostol sa conviction ng Holy Spirit at sa pag-ibig sa Panginoon ay tila hindi nila kayang huminto na ipangaral si Kristo. Kumbaga, they are being compelled. Wala silang magawa kundi ito. They needed
to follow Christ. At dagdag pa dito, nagpaboost ng kanilang confidence ay yung miraculous intervention ng Diyos na nagpadala ng angel ng Diyos at may charge sa kanila. Go up and then go to the people. The people is the Israelite people. So at this time, kinikilala pa rin ng Diyos na tao pa rin niya ang Israel. And ang gusto pa rin ng Diyos is i-gather sila. Gusto pa rin na sila ay maniwala, maligtas sa pamamagitan ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Ang passage na ito ay pagpapatunay na si Kristo nga ay naghahari na sa mga panahon na ito at siya ay nakamatyag sa kanyang mga alagad. Hindi siya nandun sa langit lang at hinayaan na ang kanyang mga alagad. He is now working bilang sovereign Lord at siya ngayon ay nakamatyag sa kanila at binibigyan sila ng mga pagtulong. At dahil doon ay maaaring matamo ang pagtatagumpay sa pamamagitan ng suffering. Even in suffering, there is victory because the Lord is reigning. Sa madaling salita, dahil naghahari na si Kristo, anumang matinding pagtatangka na pigilin ang iglesia ay hahantong sa pagkapahiya. Eventually, maging prolonged man ang paghihirap ng iglesia sa kamay ng mga nag-o-oppose dito, pero eventually darating sa pagkapahiya ang lahat ng kanilang mga tangkain. Kaya nais ko bigay ang ating mensahe ngayon, because Christ is reigning, all heavy-handed attempts to hinder His church are destined to fail. Dahil si Kristo ngayon ay naghahari na, lahat ng mga mabibigat na pagtatangkang pigilan ng iglesia ay mahahantong lamang sa pagkapahiya or sa wala. O kaya sila ay babagsak at mabibigo. After mamatay at muling mabuhay ni Jesus, ay nasaksihan ng mga alagad yung ascension, di ba? Pero alam natin, it is not just the ascension, but nandun na rin yung pagluklok niya sa kanan ng Ama. And that speaks, hindi lang yun simpleng pagkaupo sa isang upuan, ito ay pagkaupo sa trono. Ibig sabihin, ang pagbabalik ni Kristo sa langit, hindi lang pagbabalik sa kanyang teritoryo. Bumalik siya sa langit upang maging hari. Siya na ang Panginoon. At lahat ng kapangyarihan ay iniatang na sa kanya ng Ama. It was given Him. Not just like before. Siya na ay sovereign na siya dahil siya ay Diyos, siya ang lumikha ng lahat. But now, dung kanyang resurrection, He was raised up with power. And then siya ay seated on the right hand of God. May kakaiba na kapangyarihan at kakayanan ngayon si Jesus. At ang kanyang kapangyarihan nandoon sa kanyang pagprotekta doon sa kanyang iglesia. Kaya nga ang tanda ng pagkaluklok na ito, yung kanyang pagiging hari, ay yung pagbuhos ng banal na spirito. Diba? Katulad sa ancient na mga labanan. Kapag nanalo ang isang hari, yung spoil na nakuha niya doon sa kingdom, ipamumudmud niya doon sa kanyang mga sa mga nasasakupan na kingdom. Ganun din ang nangyari dito. It speaks yung outpouring of the Holy Spirit. It speaks yung victory na nangyari sa langit. We have now a new king. A king who is most powerful than ever. And his kingdom overrules everything. Especially nakatutok to sa iglesia, sa ating lahat na mga mananampalataya. At dahil sa pagkakatatag ng iglesyang ito, baga kasabay kasi ng pagbuhos ng Banal na Espiritu, nandun na rin yung beginning of the church na nandoon sa Jerusalem. On sa miniature lang na forma, pero at this time lumalago na, hindi na kayang bilangin. No, at dahil sa pagkakatatag ng iglesia na yon, at sa kapangyarihan ng Hari at Panginoon na si Kristo, wala nang makakapigil pa sa paglaki o paglago ng iglesia. Ang mensahe ng kaligtasan
ay hindi naman mapipigilan ni numan. Di ba? Hanggang ngayon, nagmamayagpag. Ang ganda nung observation ni Gamaliel. Hindi man ito nanggagaling sa tunay na pananampalataya, pero ang sinabi niya, ang litmus test, kung totoo ito ay, kung ito ay sa Diyos, ito ay magpapatuloy at hindi natin to kayang gibain. And walang sino man ang nakagawa na gibain ang iglesia from all ages. Even sa Middle Ages, nandoon yung, kumbaga, ang iglesia at ang pananampalataya, even doon, nasa parang guerrilla warfare na nandun sa kadiliman, still nakatawid siya at naging victorious at lumaganap muli after the Reformation. So we see yung resilience ng iglesia. It is because we have now a reigning king, because the Lord Jesus is reigning. At I think sa pagsulat na ito ni Luke para kay Theophilus at sa atin, ang mga bumabasa dito, ito ay naglalayon na sundan natin yung yapak ng sinaunang iglesia na ito. Let us not be stagnant anymore. Lagpasan natin yung pagiging mediocre Christians. Kung mayroon man sa atin na ganito, let us be like the apostles in their resilience in obeying God. Whether sila ay nasa prison, whether sila ay napalaya, they serve God. Whether bumalik ulit sa prison, 2 beses silang binalik sa prison dito. Pero still, they spoke the word of God. Hindi sila nagpatinag. Sinabi pa rin nila, yes, totoo, na kayo pa rin. Yung blood ng tao na sinasabi niya ito, si Kristo, it's upon you. Pinatay niyo siya. At kayo ay nasa delikadong sitwasyon. You see, whether in prison or out of prison, they preach the word. Nandun yung kanilang resilience. And yun yung magandang hamon sa atin, early na hamon sa atin. Ano man ang ating kalagayan ngayon, whether tayo ay may pagsubok, whether tayo ay nasa magandang kalagayan, wala man tayong pagsubok ngayon, hindi dapat magbago ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi bumabase doon sa ating sitwasyon. Kung ikaw ay nasa pagsubok, nandun dapat yung pagpupumilit na maglingkod kay Kristo dahil hindi nagbabago si Kristo. Hindi nagbabago ang ating sovereign Lord. He is still our reigning King. So, tanungin natin yung ating text. What are the other reasons except or besides dun sa reigning ni Jesucristo, what are the other reasons why attempts to hinder the church are destined to fail? Ano pa yung mga dahilan dito sa ating text? Bakit magfe-fail ang anumang gawa ng tao laban sa iglesia? 4 po yung makikita natin dito at titingnan natin muna yung una at sa pangalawang pagkakataon, sa susunod nating pangangaral ay itatakal natin yung 3. So 4 ang makikita natin dito. Una, the impotence of the persecutors before God's intervention. Number 2, the importance of obeying God rather than earthly institution. Number 3, the continuance of the church of God speaks of its validation. And number 4, the worthiness to suffer dishonor for Christ provides jubilation. I'm sorry for the word jubilation. It just speaks, ibig ko nang sabihin doon is yung joyful na celebration. Gusto ko lang gawing rhyming. But let's go sa first one, the importance of the impotence of the persecutors before God's intervention. Dito makikita natin sa ating text sa verses 17 to 26 na babalik na rin ng Diyos yung sitwasyon. These people wanted to display itong kinahinatnan ng mga taong ito. They have been held in prison, but ang pakay nila is para makita ng mga tao what happened to these people at yung mga gustong sumunod sa kanila ay wag nang sumunod. Matakot na rin. I-discourage na rin. Pero ang nangyari is because of the angel of the Lord na
nagpalaya sa kanila, they came back. So nalaman nila, nakakulong ang mga taong ito, ang mga apostles, kumbaga parang siguro naisip nila, parang nabigo sila. Pero biglang nakita nila nakatayo ulit. So vindication ulit yon. Na papaanong nakawala ang mga taong ito? In that sense, ito ay vindication ng Diyos para sa kanila. At dito nabaliktad ang sitwasyon. Ang sitwasyon is ang kailangang i-depensa ang kanilang mga sarili ay yung mga religious leaders na ito, at ang nasa upper hand ay ang mga mananampalataya or ang mga apostles. Dito lang sa Acts, mababasa yung public prison. Ibig sabihin nito ay public custody. Ang public prisons na ito ay nasa sentro ng isang syudad at inilalagay nakaduktong ng mga barracks o kaya ng mga prison or ng mga guard houses. Kaya mula sa kalsada, kitang-kita ito ng mga dumaraan ng mga tao. So itong arrest na ito ay nakadisenyo para magbigay ng public point. Baga, gustong patunayan sa publiko ang isang bagay na gusto ng mga Sadducees na makita ng mga tao na naaresto ang mga apostol. Umaasa ang mga leaders na ito na sa pagkakakulong na ito ay mapapatahimik nila ang mga apostol at madidiscourage ang iba na mawala sa kanila. Pero pag nagdala ang Diyos ng isang anghel at binuksan ng mga pintuan ng kulungan para palayain ang mga apostol, pwede nating sabihin na ito ay isang miraculous jailbreak. Hindi ito yung jailbreak na masama, na it is a defiance sa isang, kumbaga, merong justice talaga, justice system na napatunayang may kasalanan tapos kinulong pero tumakas. Ito ay they were suffering injustice here. Hindi natin pwedeng sabihin na ito ay kasalanan nila. They are just being hindi sila dapat ikinulong pero kinulong sila. That's why itong pagkilos ng anghel na ito ay marapat lamang dahil may mission sila na dapat gampanan. Yan ay ipangaral ang resurrection ni Jesucristo sa mga tao. Then inutusan sila ng anghel na pumunta sa mga tao at pangaral ang salita ng buhay na siya naman nilang sinunod kaagad. Ngayon na alam ng mga tao ang pagkakakulong nila, ngunit narito sila na pinalaya, mas lalong namamangha ang mga tao sa kanila. Mas lalo na nagkaroon ng publicity, mas natuwa or mas kinagiliwan sila ng mga tao. Well, ang himalang ito ay hindi nagpapatunay na invincible na ang mga apostol laban sa mga rehas. Diba? Hindi naman lagi silang nakakalaya. It so happen na ito yung kalooban ng Diyos at this moment. Diba si Pablo, sa bandang huli ng sulat na ito, mananatili siyang nasa preso. Pero sila at this moment, ito yung kalooban ng Diyos. And that matters. That's one thing that matters. Ang nagmamatter, gustong ipakita dito yung sovereignty ng Diyos at yung kalooban ng Diyos. Na anuman ang gustuhin ng Diyos, yun ang mangyayari. Walang sino man ang pwedeng sumalag sa kagustuhan ng Diyos. Makita natin dito na pag ginusto ng Diyos na tulungan ang kanyang mga alagad, sino mang hahadlang dito ay mapapahiya sa kanilang kawalang kakayanang pigilan ito. Mapapahiya ang sino mang magtatangka. Mapapatunayan nila they are helpless. They are powerless. Kaya ito yung gusto kong ibigay na punto dito base sa ating text. Because God is sovereign when He wants to help His people. Anyone who attempts to hinder it will be ashamed of their powerlessness. Ito yun lang yung mapapatunayan nila. Wala silang kakayanan na pigilan ito kung ito ang kalooban ng Diyos.
Ganito ang mangyayari kapag ginusto ng Diyos na tulungan tayo. Ang intensyon nilang pabagsakin tayo, pwedeng baliktarin ng Diyos. Pwedeng gawing lalong paraan para i-vindicate tayo. Kaya naman dito makita natin sa pangalawang pagkakataon, yung binasa natin, huhulihin silang muli pero kumbaga malumanay na yung paghuli. Nag-ingat na sila, kinausap na. Siguro, pwede bang pumunta muna kayo dito sa mandali? Kumbaga may diplomasya na, hindi na sila inawakan at siguro binraso, hindi na ginanon, kundi sila ay kinausap ng muli. Inimbitahan na lang nila ang mga alagad. Mas careful na sila kasi dahil sa pagkakawala nila ay mas nirespeto ng mga tao ang mga alagad. Kumbaga, posible na ngayon, mayroon na silang kinatakutan. Ano yung kinatakutan nila? Yung mga tao. Yung mga tao, pwede na silang batuhin. Kumbaga, religious leaders, babatuhin na. Just for the account, itong 12 disciples na ito, itong 12 apostles na ito, it is because yung popularity nila talagang tumaas dahil doon sa muling pag-appear nila doon sa mga tao. Mga nakakulong ito, paano nakawala? Kumbaga, nandun na. Hindi man siguro sila naniniwala pa ng totoo kay Kristo, pero nandun yung popularity to the point na pag dinakip nila itong mga taong ito, itong mga Sadducees, babatuhin sila. Kumbaga sila yung nalagay ngayon sa alanganin at ang nasa upper hand ay ang mga alagad. Buti na lang at maaamo at magagalang ang mga apostol. Sumama lang sila muli sa kanila. Kasi walang brasuhan, pero sumama sila. Wala sa kanila talaga yung nagre-rebelde sa Judaism. Actually, they don't want to separate sa old religion. It so happen na itong old religion na ito ay sila yung nagpe-persecute. Di ba? Patuloy sila na nagstay sa templo para mangaral. It so happen na gusto nila na yung katotohanan ay matanggap ng nasa old system. Gusto pa rin nilang manatili. It so happen na sila yung pine-persecute. So, hindi ito katulad nung minsan sa ating panahon, merong dalawa na nahuli na NPA, nahuli sila pero nung sa video, nakataas yung kanilang kamay at yung kaliwang kamay at nagsasabi pa rin na sila ay nagre-rebelde sa kanilang sa gobyerno. Dito hindi, malumanay, magalang, hindi nagre-retaliate ang mga alagad. And that's one thing na pwede nating makuha dito. If you want to oppose yung mali na sistema ng mundo, we don't need to retaliate. We just need to be calm at sabihin kung ano yung position natin. Pero, katulad dito, we need to prepare ourselves na tanggapin ano man ang bibigay na persecution sa atin. That's one thing na pwede nating gawin kapag tayo ay nag-o-oppose sa maling sistema. Gusto ko lang i-clarify ito kasi baka ang maging application natin dito is umasa tayo na laging may direct intervention ng Diyos na magpapadala ng angel ng Diyos whenever nasa alanganin tayong sitwasyon. Well, binanggit natin last time na ang Acts ay special na yugto ng redemptive history. Kaya ang daming mga miracles dito ay upang patunayan yung mensahe ng mga apostol ay galing sa Diyos. Kaya naman pagkatapos na maisulat ang salita ng Diyos, hindi na kailangan ng mga ganitong tanda. Masusuri na natin ngayon kung authentic at galing sa Diyos ang isang mensahero, masusuri na natin kapag yung kanyang mensahe ay akma sa Biblia o sa salita ng Diyos. So, hindi na normal occurrence ang mga miracles ngayon. Kaya naman kahit na kaya at pwede pa rin magpadala
ang Diyos ng isang anghel para directly tulungan tayo sa ating mga predicaments, ay hindi na natin dapat asahan. Pwede na gagawin ito pero hindi na ito yung normal. Huwag nawang mangyari, pero kung tayo man ay makukulong dahil sa ating pananampalataya, imbes na manalangin na magpadala ng isang anghel, ang ipanalangin natin ay isang magaling na abogado, ang ipapadala ng Diyos. At kung kalooban ng Diyos na tayo ay palayain, siguradong gagawa ang Diyos ng paraan katulad sa case na meron tayo ngayon. Gagawa ang Diyos ng paraan. Normal situation ay gagawa ang Diyos ng paraan para tayo ay tulungan. Ang determining factor lang is kung kalooban ba ng Diyos na tayo ay tulungan. Pero hindi nangangahulugan na hindi tayo tulungan sa ating predicament, pinabayaan na tayo ng Diyos. Whether we are in prison or out of prison, we are in the side of God and God is for us at nandoon yung kanyang sovereign hand na tumutulong sa atin even on that predicament. Alam nyo, katulad sa case nila Corrie ten Boom, nakalaya si Corrie ten Boom at dahil sa kalooban ng Diyos natapos ang World War II at nakalaya siya. You see, ang determining factor ay ang kalooban ng Diyos. Kaya naman kung ang kalooban ng Diyos ay manatili tayo sa pag-uusig, ay pananatilihin niya tayong naroon. Ngunit ganun pa man, hindi ito nangangahulugang inabandona na tayo ng Diyos. Nakasubaybay pa rin ang Diyos during our trials at maaari pa rin tayong magtagumpay sa gitna ng matinding pagsubok ng buhay. This is just a caveat. Baka laging maging pattern natin, tutulungan ako ng Diyos, tatanggalin ako dito ng Diyos, tatanggalin ako ng Diyos dito. No. Ang determining factor dito is yung will of God. At kung ang will of God, mag-minister ka doon sa predicament mo, maging witness ka kay Christ during your suffering, you need to do that. Nandun pa rin yung charge to be witnesses for Christ. Hindi yun nangangahulugan na pinabayaan na sila ng Diyos. Dahil sa loob, meron kasing kapatid si Corrie ten Boom na ang pangalan ay si Betsy ten Boom. Namatay naman siya sa loob ng prison. Kasama siya ni Corrie ten Boom. Nandun sila sa Ravensbrück. Pero hindi nakayanan yung persecution, yung mga torture at yung mga sakit na naranasan niya doon sa prison, hindi nakayanan ni Betsy. Pero hindi ito nangangahulugan na nauwi sa wala ang kanyang buhay. You see, sa loob ng Ravensbrück, ito yung isa sa patunay na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Naging makapangyarihan pa rin ang Diyos sa kanya. Sa loob ng Ravensbrück prison, ginamit ng Diyos sila Betsy at Corrie para maging maraming prisoners ang makarinig ng ebanghelyo at maligtas. Ang isang pagkakataon, merong pagkakataon doon nagkaroon ng peste ng pulgas doon sa loob ng prison camp na lubhang nagpabigat ng sitwasyon at nagpahirap sa mga prisoner. Pero alam niyo, nakita ni Betsy doon, kalooban yun ng Panginoon at para yun sa advance ng gospel. Bakit? Napansin niya, iniwasan na ng mga prison guard, ng mga Nazi guards, yung prison na yon at dahil doon, sinamantala nila na magkaroon ng Bible study sa loob ng prison at marami ang naligtas during that time. You see, namatay si Betsy sa hirap sa loob ng prison camp, ngunit marami ang nakalaya kasama ni Corrie ten Boom. Marami sa kanila ay naligtas sa ministry ni Betsy at ni Corrie. Even yung nagpahirap at isa sa mga dahilan bakit namatay si Betsy, yung isa sa mga guard, sa prison guard na nakaharap ni Corrie ten Boom. So gusto ko lang ipunto dito na ang nagmamatter lang talaga ay ang kalooban ng Diyos. Whether kalooban ng Diyos na hanguin tayo at panatilihin tayo sa ating mga pagsubok, ito ang mabuting kalooban ng Diyos sa ating buhay.
And ito yung gusto kong sabihin sa atin. Same ang charge ng Diyos sa atin katulad dito. Kung hindi man sila pinalaya ng Diyos, dito sa Acts, pero darating pa rin ang angel at may bibigay pa rin charge. Iisa lang ang charge, whether nagstay sila sa prison or pinalaya sila. Same ang charge ng Diyos sa kanila. Patuloy silang magpagamit sa paglilingkod sa Diyos. At yun ang gusto kong ibigay sa atin, na patuloy tayong magpagamit sa paglilingkod sa Diyos. Yun yung charge, di ba? That you shall be witnesses unto me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. So I want to challenge you, whether God intends to lift our persecutions or not, let us obey the charge of God to stand up and be a witness for Christ. Whether God intends to lift our persecutions or not, let us obey the charge of God to stand up and be a witness for Christ. Marahil meron sa atin dati nape-persecute, pero sa kalooban ng Panginoon, salamat na lamang at huminto yung persecution. Marahil nakita nila yung legitimacy ng ating pananampalataya. Dati pinipigilan ka, tinutuya ka, mahal mo sa buhay, o kaya in-law na walang believe sa'yo, pero kumilos ang Panginoon sa puso niya at nakita niya yung development ng iglesia, development sa buhay mo, sa character mo, how you treated that person, di ka nag-retaliate, hindi ka nagtanim ng sama ng loob, pinakita mo yung gospel na pag-response doon sa persecution na yon. Dahil doon ay na-earn mo yung respect at least nung tao na yon at hindi ka na ngayon pine-persecute. Hindi man siya naligtas, ay na-realize niya ang legitimacy ng ating pananampalataya. Or maganda, marahil na isasama mo na siya dito sa church. Marahil magulang mo dati, siyang pumipigil sa'yo at o kaya hindi believe sa iyong ginagawa. Pero ngayon, Sunday after Sunday, nandito at nakikinig ng salita ng Diyos. The charge for us ay malaya tayong maging witness ni Kristo sa kanila at sa ibang tao. Hindi tayo magbababa ng ating gagawin. Hindi tayo kumbaga hindi tayo hihinto na maging witnesses for Christ even though wala na yung ating persecution. Patuloy nating ibahagi ang ating pananampalataya at ipakita ang ating nakakahalinang buhay na kay Kristo dito sa mga taong ito. You see, release from prison means not to be relaxed, but to be more, or to do more for Christ. So kung ulitin yon, release from our prison means not to be relaxed, but to do more for Christ. Hindi ibig sabihin, pinalaya ka na, wala na yung persecution mo, magpapahinga ka na at hindi ka na kikilos para kay Kristo. Minsan kasi, kailangan pa ng persecution, kailangan pa ng pagsubok para magningas ang ating pananampalataya. Kapag nawala na yung pagsubok, nandun na yung ating relaxation para tayong bumabalik sa Old Testament during the times of Judges. Yung cycle, kapag merong problema, doon tayo tatawag sa Panginoon at magpapadala ang Diyos ng tulong at pag nandun na yung tulong, magkakaroon ng peace, nandun naman yung stagnant tayo at magkakaroon tayo ng degradation ng ating paglilingkod kay Kristo. You see, whatever na nawala man yung ating persecution, marahil meron ka ng sariling pamilya ngayon at may na-enjoy mo na ngayon yung family life na mananampalataya kayo. Ikaw ngayon ang naglilid ng family mo, wala nang nakikialam na mga in-laws or mga nasa ibang sa fold natin. Pero ano man ang kalagayan natin ngayon, manatili pa rin nagniningas ang ating witness para kay Jesucristo. O kaya maaari namang patuloy pa rin tayong nakakaranas ng persecutions mula sa ating mga mahal sa buhay hanggang ngayon.
The charge of God will not change. Hindi magbabago. Let us stand and be a witness for Christ. Kung katulad sa mga alagad na ibabalik sa prison ulit, and they did not retaliate, ganun din tayo. Kung nandyan pa rin at paulit-ulit ang pag-uusig sa ating buhay, hindi natin kailangang mag-retaliate. Let us be respectful but firm in our conviction. Continue pa rin yung pakikipag-usap at pagpapaliwanag kung bakit worthy na pag-aksayahan ng panahon si Kristo at ang kanyang iglesia. Tuloy lang ang pagpapumilit na magpaalam na sumamba sa Diyos tuwing linggo. Patuloy lang ang pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa inyong tahanan kahit na pinagtatawanan ka at tinitingnan na parang ikaw ay out of this world, ikaw ay lalagpas ka na sa langit. Patuloy lang ang pananalangin at paglilid ng family worship. Patuloy lang ang paninindigan sa mga tinuturo ng salita ng Diyos. Marahil mahirap to sa isang babae na mananampalataya at ang kanyang asawa ay hindi mananampalataya. Pero magpatuloy ka sa ginagawa mo. Tuloy mo lang yung paninindigan sa mga tinuturo ng salita ng Diyos. And remember this, our prison doesn't mean hibernation, but an intensification of our showcasing of the gospel through our speech and conduct. Ulitin ko yun, our prison doesn't mean hibernation, but an intensification of our showcasing of the gospel through our speech and conduct. Yung ating pagkakabilanggo or yung ating persecution sa ating mga mahal sa buhay o sa kapitbahay man, hindi ito nangangahulugan ng compromise. Hindi ito nangangahulugan na itatago mo na yung pananampalataya mo, kundi ito ay pagpapaigting ng iyong pagpapakita or pagdidisplay ng iyong pananampalataya through speech and conduct. Hindi ka magre-retaliate, hindi lalabas ang mga pagmamaktol, hindi ka masisiraan, hindi ka mapupulaan, patuloy kang magiging parang si Kristo sa kanila. You will be friend of tax collectors. You will be yung friend ng mga makasalanang taong ito, and yet you are detached sa kanilang mga kasalanan. Ikaw pa rin ay magpapasakop kung siya ay yung asawa na lalaki. Ikaw pa rin ay maglilid sa pamilya mo. Kahit ikaw ang asawang lalaki na hindi ka sinusunod ng asawa mo, hindi ka sinusunod ng anak mo, you still exert yung iyong authority dahil ito ang binibigay na atas sa atin mula sa Diyos. Siyempre with all love and respect. At nandoon yung pagpapaliwanag, I need to do this. This is the right thing to do. At ito ay inuutos ng aking Panginoon na si Yesu Kristo. You want to know Him? Pag nakilala mo siya, you will follow and obey me ng maluwag sa kalooban mo. Sasabihin mo, this is the right thing to do also. This is also the right thing to do for me. To follow my father. To follow my husband. Kung ikaw ay babae na asawa. Use that influence to serve others, not ourselves. When our needs and wants are being provided, yakapin natin ang utos ng Diyos sa atin na maging saksi ni Kristo kahit na may kabigatan ng buhay. Kahit na binabagyo tayo ng karamdaman, or kahit na tumatamasa tayo ng kaluwagan ng buhay. When our needs and wants are being provided, the charge for us is the same. Use that well-offness. Ginawa ko lang. Yung pagiging nasa maayos. Use that well-offness to serve Christ, not Satan. Use that affluence to serve others, not ourselves. Gamitin mo lahat yon. Hindi para tamasahin yung kalayaang tinatamasa mo, kundi, para sa sarili mo, kundi
makapaglingkod ka kay Kristo at sa ibang mga tao. Ganyan si John Bunyan, isang magandang halimbawa dito. Si John Bunyan naging isa ring prisoner dahil sa pangangaral niya. During that time, kailangan ng lisensya para mangaral. Pero ang lisensya kasi, kailangan ng compromise. Kailangan mo makipag-compromise doon sa state church. Pero hindi siya kumuha ng lisensya na patuloy pa rin siyang nangaral dahil doon siya ay nakulong. Pero dito sa panahong ito niya naisulat ang kanyang famous na libro na Pilgrim's Progress. Kanina narinig natin yan sa isa sa mga tanong sa Sunday School. Na hanggang ngayon ay binabasa at nagiging pagpapala sa maraming mananampalataya. Pero ang kagandahan, hindi siya namatay sa prison. 18 years pa siyang naging malaya hanggang sa kanyang kamatayan noong 1688. Pero imbes na i-enjoy ang kanyang kalayaan sa kanyang sarili, tinuloy niya ang kanyang ministry at pagsusulat. At dahil doon sa kanyang pagpapatuloy, mas lalo siyang naging renowned preacher and writer. You see, whether sa prison or whether sa kalayaan, hindi magbabago dapat ang ating paglilingkod. Pagpapatuloy at mamamayagpag dapat ang ating paglilingkod. So, yun ang gusto nating ibigay na challenge sa atin. At kung mayroon dito na wala pa kay Jesucristo, that resilience, yung resilience na yon ay hindi kayang gawin ng sino mang tao na wala pa kay Kristo. Kailangan ng biyaya ng Diyos para magawa ito. You see, marahil nag-iisip kayo, bakit yung parents ko, bakit yung kaibigan ko, bakit masaya sila at nakikita nila, na-enjoy nila itong bagay na ito na tingin ko boring. Pag dumating yung panahon na kilala mo si Jesucristo, you would understand, bakit gusto namin bumalik at bumalik dito. Bakit namin gustong marinig muli si Jesucristo? Because this is the life. This is the quality of living. Ito yung buhay na may joy. Pare-parehas lang ang mga tao na may problema, ligtas at hindi ligtas. Pero ang ligtas lamang ang merong joy sa kanyang puso kahit merong pagsubok ng buhay, mabigat man o magaan. You want to have that appreciation ng nangyayari sa iyong buhay, na may joy ka pa rin, you need Christ. All you need is Christ sa iyong buhay. Kailangan mong paniwalaan si Kristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. And you would not regret yung decision mo na sumunod kay Jesucristo dahil yan ang magbabago ng perspective mo. Hindi ka na kailangang hilahin pa, paalalahanan pa, ikaw mismo. Magbibihis ka ng maaga para lang makarating dito at marinig si Kristo. Kaya sa atin mga members, we need to be like yung ating buhay, kailangang lagi nating pinupukpok at tinutulak para maglingkod kay Jesucristo. You see, hindi ito laging ang paglilingkod kay Kristo ay paggising mo nandiyan na parang energized ka, gusto mong maglingkod kay Jesucristo. Hindi laging ganon. Laging may pagkakataon kailangan mo itulak ang sarili mo para maglingkod kay Kristo. And you need to do that. Whether nasa problema ka at nasa maluwag ang iyong buhay, you need to do that discipline na paalalahanan ng sarili mo, I need to do more for Christ. This situation that I have, hindi ito reason para mag-relax. Ito ay reason para patuloy kong patunayan yung allegiance ko sa aking Diyos na hindi nagbabago, nagmamahal at nag-aaruga even on this prison time. So as a conclusion, let our circumstances change, but not our devotion and service to the unchangeably good God. Let us pray. Lord, we are grateful nawa ay napakinggan namin ang iyong salita. Thank you that even on the times of miracles, you showed yourself na nandun yung care mo sa iyong mga alagad. But even on this time na wala nang proliferation
ng miracles, you still wanting us to know na nandyan ka pa rin at at kikilos ka pa rin ayon sa inyong kalooban. At ang mahalaga is yung kalooban mo. Whether kami ay manatili sa persecution or tanggalin ang persecution, susunod kami at maglilingkod sa inyo dahil yun ang nagmamatter, yung kalooban ninyo. Dahil patuloy na nandoon ang pag-aruga mo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa aming mga mahal sa buhay. Kayo po ang magligtas sa kanilang mga kaluluwa. Salamat po. Dalayan namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.